And we have an agreement na hindi na boss at employee ang turingan namin. As individual, I invoke my rights. Magkakaroon ako ng right na sabihin ang gusto kong sabihin. Hindi katulad dati, pinagpapasensyahan ko siya dahil amo ko siya at ako ay katulong. Medyo naninibago lang ako dahil boss ko siya dati. Tapos ngayon, nakikipaglampungan ako sa kanya at nakikipaglaro ng bahay-bahayan. Tis what a term. Hindi rin naiiwasan ang paminsan-minsan naming pagtatalo. Ewan ko nga ba, nag-iinit talaga ang ulo ko. Minsan naming pagtatalo. Ewan ko nga ba, nag-iinit talaga ang ulo ko kapag nakikita ko ang pagmumukha niya. Sa bagay, dati pa naman ay mainit na talaga ang dugo ko sa kanya dahil napakadiwara niya. Pero minsan naman, namimiss ko siya kapag hindi ko nakikita. Hay! May sapak na yata ako sa ulo. Katulad ngayon, wala siya dito sa bahay, tapos parang gustong-gusto kong maamoy yung kilikili niya. Ding dong! Excited na tumayo ako sa sofa nang marinig ko ang doorbell. Agad akong tumungo sa labas at tiningnan kung sino ang dumating. Thank you. Thank you. Arigato, sabi ko sa delivery boy habang nagbabaw pa. Napakamot naman ng ulo ang delivery boy at saka napangiti at may inabot itong resibo. Ah! Yeh. Tumango-tango ako at saka dumukot ng pera sa bulsa. Ito ang mainam kay Arvin, iniiwanan niya ako palagi ng pera sa tuwing aalis siya. Minsan kasi ay natatamad akong magluto ng pagkain kaya kadalasan ay nag-order na lang kami o kaya ay kumakain sa labas. Hindi naman siya nagrereklamo kaya okay lang. Gamsahab ni Da. Thank you, sabi nito at saka sumakay na sa kanyang gamit na motor at umalis na. Minura niya kaya ako. Tumalikod na ako at saka isinara ang gate. Nilanghap ko naman ang amoy ng fried chicken na hawak ko at halos maglaway ako sa sobrang bango. Habang nilalantakan ko ang pangpitong hita ng fried chicken nang dumating si Arvin. Wow! Are you pig? Gulat na sambit nito nang makita ko. Nag-init agad ang ulo ko nang makita ko ang pagmumukha niya. Buwisit, sinong baboy ha? Wala kang paki, pinaningkitan niya agad ako ng mata at umupo sa tapat ko. Parang gusto ko namang lumapit sa kanya nang maamoy ko ang amoy niya. What with that look, ha? Tanong niya saka kumuha ng isang hita ng manok. Ewan ko pero maiyak-iyak ako nang makita ko ang hita ng manok na kinakagat niya. Napatigil siya sa pagnguya, nilunok niya muna ang kinakain niya saka nagsalita. Oh? Bakit ka? I caught him, masama talaga ang loob ko. Ewan ko sa'yo, sigaw ko at saka nag-walk out at nagkulong sa kwarto. Francis, Gilvy. Sinundan ko lang ng tingin si Jana papuntang kwarto at padabog nitong isinara ang pintuan. Rinig ko ang pag-iyak niya mula sa kwarto kaya napabuntong hininga na lang ako. Halos 2 linggo na siyang ganyan. Bigla-bigla na lang magagalit ng walang dahilan. Minsan naman sobrang sweet niya, abot ang amoy sa akin kapag matutulog na kami sa gabi. At minsan din nagising na lang ako na nasa loob siya ng t-shirt ko at nakasiksik sa kilikili ko. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko sa kanya. I tried to understand her dahil napilitan lang naman siya, although minsan ay nadadala na rin ako ng init ng ulo dahil sa inugali niya. She's a real psycho. Palagi lang siyang nakahiga at natutulog. Hinahayaan lang niya na madumi ang bahay. Kung saan-saan nakalapag ang mga pinagkainan niya pati ang mga pinagbihisan. Balak ko na ngang maghir ng katulong pero ayaw naman niya. Naubusan na ako ng pasensya sa kakalatan niya. Not only that. When I got home, palagi akong may dalang pagkain dahil kapag wala, sisigawan niya ako tapos biglang iiyak at magkukulong sa kwarto katulad ng ginagawa niya ngayon. Kapag naman nakalimutan ko ang pasalubong ko sa kanya dahil sa dami ng work na ipinapagawa sa akin ng magaling kong ama, ay nagpapalusot na lang ako na balak kong sa labas na lang kami kakain kahit wala naman sa plano. Madalas ko rin siyang iwanan ng pera dahil palagi siyang nagrereklamo na tinatamad magluto. Hindi naman siya dating ganyan. Aish! Sumasakit talaga ang ulo ko sa kanya. Napatingin ako sa pinagkainan niyaan. What the hell? 7 drumsticks ang naubos niya. Daig pa niya ang 2 tao kung kumain tapos ang kalat-kalat pa.
Kumuha ulit ako ng isa pang fried chicken. Kakaisip ko sa pag-uugali niya ay bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko. Almost 2 months na rin ang nakakaraan, what if? Kinuha ko kaagad ang cellphone ni ko at nag-search. Early signs of pregnancy. Yan kaagad ang naisip ko. I don't know, WHY, pero malakas talaga ang kutob ko. 0, food aversions. Yeah. She doesn't like the smell of garlic. Minsan nagluto ako ng fried rice dahil tanghali na, hindi pa siya nagluluto. Trying hard ako when it comes to kitchen, kaya nag-search lang ako sa internet ng pinakamadaling food na lutuin. So I tried the fried rice at syempre kasama ang garlic sa ingredients. But to my surprise, bigla na lang siyang lumabas ng kwarto at tumuloy agad sa lababo and vomit. Pagkatapos noon ay pinagsisigawan ako at sinabing napakabaho daw ng niluluto ko. Siyam, mood swings. Tis. Psycho ka mo. 8, abdominal bloating. Ikaham. Medyo tumaba nga siya kumpara sa dati niyang manipis na katawan. 7, frequent urination. Malay ko. Hindi naman ako palaging kasama sa CR. 6, fatigue. Yeah, palaging nagrereklamo na pagod daw siya kahit wala namang ginagawa. 5, tender, swollen breasts. Pansin ko rin yan. 4, nausi. I don't know. Hindi ko pa naman siya naabutan na nagsusuka early in the morning dahil madalas akong bumangon ng mas maaga para mag-jogging. Hindi ako masyadong sure dahil madalas namang wala ako sa bahay. Ang alam ko lang napakaselan niya sa amoy ng bawang. And may isang paborito lang siyang kinakain. The fried chicken. 3, a missed period. Yes. I know it of course. I don't have to say all the details kung bakit ko alam na hindi pa siya nagkakaroon. 2 months na kaming magkasama and I never see her na naglagay ng what to call it, tampons. 2, your basal body temperature stays high. Yeah, she's hot. As always. 1, the proof, a positive home pregnancy test. Napasandal ako sa sofa at saka tumingala sa kisem. Halos karamihan sa sinasabi dito ay umaayon sa napapansin ko sa kanya. To make it sure. Tumayo ako at pinuntahan siya. Sinubukan kong buksan ang pinto pero nakalok. Jana, I'm going out. I have to buy something, sigaw ko. Kahit na pwede ko namang utos sa iba ay gusto kong ako mismo ang bumili ng pregnancy kit niya. Wala lang, trip ko lang. Nang wala akong narinig na sagot ay tumalikod na ako at naglakad palabas ng pintuan. Palitan mo yung kinain mong chicken keo, sigaw niya sabay sara ng malakas ulit sa pintuan. Oh Jesus! Dun pala siya nagalit dahil kinain ko ang chicken niya. Stupid Arvin! Bakit ko ba kasi inagawan? Alright, I need to hurry. I really have a strong feeling that she's pregnant kahit wala pang proof. I'll buy what she likes dahil baka maging pangit pa ang maging anak ko dahil hindi nasunod ang gustong kainin ng nanay niya. Pagkabalik ko sa bahay ay naabutan ko siyang nakaupo sa sofa habang nanonood ng TV. And what the hell she's watching? Mga zombie pa ang pinapanood niya tapos tawa ng tawa. Oh. Abot ko sa kanya ng fried chicken. Na binili ko. Walang lingon na inabot naman niya ito at saka sinimulan agad kainin. Tisk! Tisk! Hindi man lang ako inalok. Can I change the channel? Sabi kong tumabi sa kanya. Tinitsyempuhan ko pang ibigay sa kanya ang nabili kong pregnancy test. No way. Sabi lang nitong titig na titig sa mga zombie. Jeez. Baka naman maging kamukha niyan ang anak namin. Jana denies Castillo Esquita. I used a warning tone para malipat sa akin ang attention niya at ganun naman ang nangyari. Pero after a while, nanggigilid na ang luha niya. Here we go again. I hug her. Sa una nagpupumiglas siya pero kumalma rin at naramdaman kong sinisinghot-singhot niya ang shirt ko. It turns me on, Jesus. Ang bango naman. Sabi niyang patuloy pa rin sa pag-amoy sa akin, samantalang napatigil naman na siya sa pag-iyak.
Hindi pa siya nakontento, itinaas pa niya ang shirt ko at saka sumiksik sa underarm ko. Enough. Enough, Jana, saway ko sa kanya dahil, God. Konti na lang bibigay na ako. Tumigil naman siya at tumingin sa akin. I placed ang palm into her cheeks at tiningnan rin siya sa mata. Her eyes is one of my favorite. Parang hinihila ka ng mata niya once na natingin ka. Napapansin ko na yon dati pa pero hindi ko lang pinagtutuunan ng pansin. Tis. What the hell I am talking about? Jana. I think you're pregnant. Unti-unting nanlaki ang mga mata niya. I know that she will react to what I say kaya inunahan ko na. We better check, okay? Here, saka inabot sa kanya yung binili kong pregnancy test na matagal pa niyang tinitigan bago niya kinuha sa akin. At pagkatapos, inalalayan ko naman siyang tumungo sa CR at naghintay sa labas. 30 minutes na ang nakalipas pero hindi pa rin siya lumalabas ng banyo and I'm so damn worried kaya pinasya kong katukin na siya. Jana! Ano na, sigaw ko. Teka lang. Maghintay ka, sigaw niya sa loob. I crosses my arm at saka paikot-ikot na naglakad sa harapan ng banyo. Bakit pa kinakabahan ako? After 5 minutes ay kinatok ko siya ulit. Jana, saktong pagsigaw ko ay siya namang pagbukas niya ng pintuan. Bakit ang tagal mo sa loob, tanong ko, pero sinamaan naman niya ako ng tingin. Arvin, paanong hindi magtatagal 10 pregnancy test NG pinagamit mo, as akin, hiyaw niya na halos mabasag ang eardrums ko. Relax Arvin, be patient. Tumungo siya sa kama at saka naupo. From her angel look ay naging malambot ang kanyang expression. Nakatahimik lang ako habang natanginin sa kanya. Ye about isa 0 pieces of pregnancy test. Hindi ko kasi alam kung ilan ba ang kailangan niya o ilan ang dapat niyang gamitin kaya 10 ang binili ko. Dapat nga isang box, nagkataon naman na 10 pieces na lang ang natira sa drugstore na pinagbilan ko. Nahiya naman ako na magtanong dahil may kasabayan din ako ng mga babaeng bumibili. Nilapitan ko siya at tinabihan sa pagkakaupo. What's with that face? Ano ba ang result? Tanong kong naku-curious. Ano ba ang result? Tanong kong naku-curious. Puntahan mo na lang dun. Tingnan mo na lang. Malamian niyang sagot. Tumayo naman ako at pinuntahan ang loob ng CR. And for what I am seeing now. Geez. 9 out of 10 tested kits are with 2 lines. Early in the morning, nagpa-check kami sa doctor to make it super sure. Agad akong tumawag sa sekretary ko dito sa Korea last night para maghanap ng Filipino o doctor to make an appointment. Para pagkarating namin doon ay hindi na namin kailangang pumila because I hate waiting. The good news is my child is 3 weeks old. It means, in our first attempt na buo na siya. But the bad news is we have to be extra careful. Bawal ang stress kay Jana dahil hindi masyadong makapit ang bata. I need to be in her side as much as possible dahil parang kiti-kiti kumilos si Jana. And the fact that she's a psycho, stone head, and a bird brain, baka hindi pa niya sundin ang payo ng doktor dahil vigorous ang isang to. Arvin, natatakot ako. Paano kung I cut her? Don't worry. As the doctor says, all we need is to be extra careful. Don't do any foolish things that can harm you, and for the baby, then everything will be fine. You have to take all your medicines that given to you. Eat in time, don't shout, don't get mad, out of stress. Whoa. A very dramatic speech from Iskita. Kailan ka pa naging concern sa akin? She said sarcastically. Only for the baby. Sabi kong may diin at tiningnan siya. The typical you, then humarap siya sa bintana. Asa pa kung bumait ka. She murmured. I sighed at hindi na lang pinansin ang sinabi niya. Sigurado akong matutuwa nito si Umma. Jana's POV. 4 months na ang tummy ko at medyo lumalaki na rin ang tiyan ko. Minsan nang dumalaw kami kay Umma ay tuwang-tuwa talaga siyang makitang lumalaki na ang nasa sinapupunan ko. Naiyak pa nga siya dahil palagi daw siyang nagdadasal na sana ay habaan pa ang buhay niya
para maranasan naman niyang makipaglaro sa magiging unang apo niya. How I wish na sana ay humaba pa ang buhay ni Uma dahil napakabait niya talaga. Hindi niya pinaramdam sa akin na iba ko sa kanila. Parang nakahanap ako ng isang ina na matagal ko nang hindi nararanasan. Kahit may karamdaman si Uma ay hindi nito pinapakita na nahihirapan siya. Napakamasyahin pa nga nito at madalas pang makipagbiruan. Kaya natatakot na rin ako. Paano kung malaman niya na kasunduan lang ang lahat ng nakikita niya? At paano kung malaman niya na ang dahilan ng lahat ay dahil sa kanya? Hay! Sinubukan silang alukin ng isang scientist na gamitin kay Uma ang bago nitong naimbento panlaban sa colon cancer. In her state, stage 4, ay mas okay daw kung doon sa stage na yon susubukan para malaman nila kung effective ang new invention. Kahit na 50 paghahati 50 chances ay nag-volunteer si Uma na subukan ito kahit labag sa loob ni Arvin. He's worried dahil baka mas lalong mahirapan si Uma. Pero kung susumahin mo, last stage na si Uma, final na, graduation na at ito na lang ang last chance nila. But after maipaliwanag ng scientist na wala namang tusok-tusok na gagawin. O kahit anong ikasasakit nito ay napapayag na rin si Arvin. And because of he had no choice dahil mapilit din si Uma na sumubok. Meron lang ilalagay na parang belt na may magnetic curva. Hindi ko maintindihan pero parang panlusaw sa kumakalat na cancer cells. At nire-regenerate din nito ang mga dead cells. May side effect nga lang. Vomiting. Hair loss at kailangang hindi siya ma-dehydrate. Parang chemotherapy but 30 times stronger and effective daw when it comes to animals. Yun lang, hindi pa nila nasusubukan sa tao. Kay Uma pa lang. Nakakatakot pero naging handa si Uma sa kahit anong maging resulta. She'll take the chance daw, baka sakali ay gumaling siya. She really wants to live. Parang nagkaroon siya ng lakas para lumaban para sa magiging apo niya. Samantalang dati ay inilihim niya ang sakit niya sa pamilya niya. But now, she has a reason to live. Hay! Nakakainit. Parang gusto kong lumabas ng bahay at maglakad-lakad. Para maiba naman ang ginagawa ko. What tingin sa akin ni Arvin na kasalukuyang gumagawa ng de-assemble na duyan para daw komportable ako. Este yung baby kapag naupo ako habang nagpapahangin at tumitingin sa view. 3 araw na niyang ginagawa yan pero hanggang ngayon wala pa siyang nabubuo. Kahit paaman lang ng duyan. Ako na kaya dyan. 3 araw mo na yung ginagawa, hanggang ngayon hindi mo pa rin mabuo. Sabi ko at inirapan ko siya. Pinag-aaralan ko lang muna bago ko buuin dahil I want to make sure that this is not gonna break kapag naupo ka. He said while wearing his poker face. Ang sabihin niya, hindi niya makuha ang instructions. Nawawalan na ako ng pasenya at naaawa na rin ako sa kanya dahil pumapayat na siya sa pag-assemble kaya tumayo na ako sa kinaupuan ko at lumapit sa pinaggagawaan niya. Inagaw ko naman sa kanya ang instruction na binabasa niya at tiningnan ito. Napakamot ako ng ulo dahil ni isang letra ay wala akong maintindihan. Kung bakit ba naman kasi walang English, puro intsik-intsik ang nakasulat. Tiyasasre. Ano? Kaya mo, sabi niyang inagaw sa akin ang inagaw kong instruction paper sa kanya. Pish! Bumalik ako sa kinaupuan ko at napahipan na lang sa bangs ko. Gusto mo bang lumabas, sabi niya out of the blue. Napalingon agad ako sa kanya pero nakatalikod lang siya sa akin habang may kinukutpot na kung ano. But lumingon siya sa akin. Ayan na naman yung BUP na yan. Bawal ang malikot. Tuloy na sambit nito. Napataas naman ang kilay ko at siya naman ay pinaningkitan ako ng mata. Tis! Anong akala niya sa akin, bata? Maglilikot. Sure, sagot ko na lang. Kesa magbago pa ang isip niya. Sa mall kami nagpunta at talaga namang very refreshing para sa akin ang paligid. Akala ko ay okay lang na tumira malayo sa city pero nakakamiss din pala ang magpunta sa ganito paminsan-minsan. Namiss ko yung ingay ng ibang tao, yung tunog ng mga sasakyan at mga sari-saring nakikita.
Namili rin ako ng ilang damit dahil lumiliit na sa akin ang mga damit na sinusuot ko. Lumalaki na kasi ang tiyan ko tapos pakiramdam ko ay tumaba pa ako. Hindi na ko sexy. Tisk! Kailangan mo na ring bumili ng bagong napatingin siya sa gawing dibdib ko kaya agad akong napatakip. Pervert. I muttered. Tiningnan ko siya ng masama pero pinagtawanan lang niya ako at saka nagpunta sa men's section. Haish, pati ba naman itong ano ko, pumipintog na rin. Pagkatapos naming mamili ay pumasok naman kami sa isang restaurant. Pero matapos kong makaamoy ng garlic ay agad akong nagtungo sa restroom at saka nagsuka. Ayaw ko talaga sa amoy ng bawang. Napakabaho talaga. Hindi naman ako nababahuan dati pero ngayon. Haish! Yung mga hindi ko kinakain noon ay kinakain ko na dala ng paglilihi. Nang maging komportable ako ay lumabas na ako ng restroom at nang makita ko si Arvin habang naghihintay sa labas ng ladies room ay inaya ko na palabas ng restaurant. Hindi talaga ako makakatagal sa lugar kung saan nakakalanghap ako ng amoy bawang, utang na loob.